Magnanakaw ang anak mo. Ang matinis na sigaw ni Mercedes ay bumasag sa marangyang gabi. Habang nagpapakasasa ang mga Villarreal sa kayamanan, si Mireya ay pilit idinidiin sa putik kasama ang nanginginig na bata. Ang dukha ay dukha, ngisi ni Doña Beatriz. Hinarap ni Mireya ang malamig na titig ni Rafael. Itinaas niya ang kanyang baba. Inalis ang takot. Hindi kami yuyuko sa kasalanang gawa-gawa niyo. Hahayaan ba niyang nakawin muli ang kanilang dignidad? Ang mga taong galing sa putik, kahit anong bihis mo ng ginto, babalik at babalik pa din sa pagnanakaw. Minsan, kailangan matutong tumanggap ng kahihiyan ang isang ina para mailigtas ang kanyang anak. Ang malamig at nanunuyang boses ni Doña Beatriz ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Hall ng Hacienda Santa Esperanza. Sa likod ng mahabang mesa, tahimik na pinapakinis ni Mireya ang isang manipis na basong kristal. Maingat ang bawat galaw niya, tinitiyak na walang mantsa na matitira para sa mga mararangyang bisita. Isang marangal na trabaho para mapakain ang kanyang anak na lalaki nang walang inaapakan. Ngunit sa pagbagsak ng mga salitang iyon ng senyora, dumulas ang kristal mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Tumama ito sa sahig na gawa sa marmol, nabasag sa daan-daang piraso, at ang matalim na tunog ng pagkadurog dito ay tila direktang pumunit sa kanyang dibdib. Namatay ang lahat ng ingay at musika sa kanyang paligid. Nanigas ang kanyang mga binti at isang mapait na biki ang bumara sa kanyang lalamunan na halos hindi siya makahinga. Ang marangyang paligid ay biglang naging isang madilim at nakakasakal na selda. Bakit kailangang laging maging patunay ang kahirapan para sa isang kasalanang hindi mo ginawa? Sa gitna ng bulwagan, walang awang hinihila ni Mercedes ang nanginginig na braso ni Thomas. Ang 10 taong gulang na bata ay namumutla, ngunit pilit niyang nilalabanan ang lakas ng ginang. Walang pag-aalinlangang idinukot ni Mercedes ang kanyang kamay sa maliit na bulsa ng lumang pantalon ni Thomas at itinaas sa ere ang isang kumikinang na bagay. Ang gintong pin na pamana pa ni Don Esteban Villarreal. "Look at this little thief!" Matinis na sigaw ni Mercedes, puno ng pandidiri ang kanyang mga mata habang nakatingin sa bata. Magnanakaw mula pagkabata? What else can he do kapag lumaki na? Palayasin ang mag-inang ito at tumawag kayo ng pulis. Hindi na hinintay ni Mireya na makahinga siya ng maayos. Hinarang niya ang kanyang katawan sa pagitan ni Mercedes at ng kanyang anak. Mahigpit na hinawakan ni Thomas ang laylayan ng lumang apron ni Mireya. Nanginginig ang maliliit na daliri ng bata, ngunit mariing nakatikom ang kanyang mga labi. Walang kahit isang patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Lumuhod kayo at humingi ng tawad sa buong pamilya kung ayaw mong ipakulong ko ang anak mo. Malamig na utos ni Mercedes, nakataas ang kilay na tila, isang reyna na nagpapataw ng parusa sa isang hamak na alipin. Tumingin si Mireya kay Tomas, pinipigilan ang sariling umiyak. "Kinuha mo ba iyan?" "Hindi po, Mama." Matatag na sagot ng bata. Kung gayon, tumayo ka ng tuwid. Ibinaling ni Mireya ang kanyang nanlilisik na paningin kay Mercedes. "Hindi ko tuturuan ang anak ko na yumuko at umako ng kasalanan para lang may maiturong salarin ang mga mayayaman." Sa kabila ng takot na unti-unting kumakain sa kanyang sistema, itinaas ni Mireya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang magulong buhok ni Thomas. Inayos niya ito ng maingat. Gusto niyang maging malinis at maayos ang kanyang anak.
Gusto niyang makita ng lahat na ang dignidad ay hindi nabibili ng kapangyarihan at ginto. Ang tensyon sa silid ay tila yelo na bumabalot sa lahat hanggang sa mabali ito ng mabibigat na yabag mula sa hagdanan. Bumaba si Rafael Villarreal, ang lalaking minsang naging mundo ni Mireya, ang amang hindi kailanman nakilala ni Thomas. Lalamunan ni Mireya ay tila naging disyerto nang magtama ang kanilang mga paningin pagkalipas ng 11 taon. Hindi sa mukha ni Mireya unang tumitig si Rafael, kundi sa kamay nitong nakapatong ng mahigpit sa balikat ni Thomas. Isang malakas na alon ng alaala ang humampas kay Rafael. Ganyan na ganyan ang posisyon ng kamay ni Mireya sa sarili nitong balikat noon tuwing pilit nitong pinapakalma ang sarili kapag labis na nasasaktan. Mireya. Isang pabulong na pangalan, ngunit sapat na para yanigin ang kaluluwa ng dalaga. Bago pa man makasagot si Mireya, humakbang ng bahagya si Tomas. Tumingala ang bata sa naglalakihang mga figura ng pamilya Villarreal. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng tapang na hindi tugma sa kanyang edad. Excuse me po, sir. Kung gusto ninyong malaman kung sino talaga ang naglagay ng gintong pin na iyan sa bulsa ko, tingin ko po ay mas makakasagot ang kamera sa pasilyo kaysa sa inyo. Namutla si Mercedes at bahagyang napaatras. Kaagad na inutos ni Rafael sa mga tauhan na dalhin ang monitor ng security camera sa gitna ng bulwagan. Isang mabilis na pag-play ng video ang nagpakita ng isang malabong figura. Nakasuot ng uniforme ng mga katulong at may suot na sombrero. Mabilis na lumapit kay Tomas nang magkagulo sa labas kanina. Akmang aagawin ni Mercedes ang tablet mula sa gwardya upang patayin ito, ngunit mabilis na nahawakan ni Rafael ang pulso ng babae at marahas itong ibinaba. Hindi inalis ni Rafael ang kanyang madilim at malalim na titig kay Mireya. Ang kanyang panga ay nagigiting, ang mga mata ay naghahanap ng kasagutan mula sa napakahabang panahon ng panlilinlang. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Ang madilim at nagtatanong sa natitig ni Rafael ay tila isang matalim na patalim na nakatutok sa dibdib ni Mireya. Bago pa man makasagot ang dalaga, mariing inutusan ni Rafael ang mga gwardya na paalisin ang mga usyusero at ibalik ang kaayusan sa bulwagan. Lumingon si Mireya kay Thomas, binigyan ng anak ng isang tipid ngunit nagbibigay tiwalang ng ngiti at inutusan itong sumamama muna kay Candelaria pabalik sa kanilang maliit na silid. Nang makasiguro siyang ligtas ang bata, sumunod siya sa mabibigat na hakbang ng tagapagmana ng mga Villarreal. Pagsara ng makapal na pintuang gawa sa mahogany ng pribadong opisina ni Rafael, naiwan silang dalawa sa isang nakakasakal na katahimikan. Ang amoy ng lumang libro at matapang na kape ay pamilyar na pamilyar. Tila pilit na ibinabalik si Mireya sa mga panahong ang kwartong ito ang naging saksi sa kanilang mga lihim na pangako. Ngunit ngayon, ang hangin sa pagitan nila ay kasing lamig ng yelo. Bakit ka nandito, Mireya? Basag at puno ng di mapigil na emosyon ang boses ni Rafael. Matapos ang 11 taon, bigla ka na lang lilitaw sa pamamahay ko. Para saan? Gusto mo ba ng pera dahil iniwan ka na ng lalaking ipinalit mo sa akin? Tila piniga ang puso ni Mireya sa narinig. Ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Siya ang tinakasan, siya ang itinaboy noong panahong nagdadalang tao siya. Tapos ngayon ay siya pa ang pinalalabas na nagtaksil. Nilabanan niya ang pagnanasang isumbat
ang lahat ng hirap niya sa mukha ng lalaking nasa harapan niya. Nandito ako para magtrabaho, Senyor Rafael. Malamig at pormal na sagot ni Mireya. Hindi iniibang direksyon ang kanyang paningin. Mayroon akong legal na kontrata bilang tagapamahala ng quarters ng mga empleyado. Wala akong ibang motibo bukod sa kumita ng marangal. Mapaklang tumawa si Rafael, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Humakbang siya palapit, sapat para maramdaman ni Mireya ang init ng kanyang katawan at ang pamilyar na presensya na matagal niyang pinilit kalimutan. Hindi ka kailanman naging magaling magsinungaling, Mireya. Tell me the truth. Sino ang nag-utos sa iyo para guluhin ang pamilya ko? Tinitigan siya ni Mireya ng tuwid. Walang panginginig sa kanyang mga labi, tanging isang malalim na pagkabigo lamang ang makikita sa kanyang mga mata. Totoong hindi ako magaling magsinungaling. Pero ikaw, Rafael, hindi ka kailanman naging magaling kumilala ng mga taong nagsisinungaling sa iyo. Natigilan si Rafael. Ang bawat salitang binitiwan ni Mireya ay may nakatagong bigat na hindi niya agad maunawaan. Bago pa man siya makabawi mula sa patalim ng mga salitang iyon, tumalikod na ang dalaga upang lisanin ang silid. Sa isang mabilis at hindi sinasadyang galaw, umangat ang kamay ni Rafael. Nais niyang hawakan ang siko ni Mireya. Nais niyang pigilan ang pag-alis nito at pilitin itong ipaliwanag ang lahat. Ang kanyang malalaking daliri ay nanatili sa hangin ng ilang segundo. Nangungulila sa init ng balat ng babaeng minsang inibig niya ng higit sa sarili. Ngunit sa huli, dahan-dahang nakuyom ang kanyang palad at tuluyang bumagsak sa kanyang gilid. Pinanood na lamang niya ang paglayo ng nag-iisang babaeng naging kahinaan niya. Sa labas ng opisina, sa dulo ng madilim na pasilyo, nakatayo ang isang matangkad na figura. Pinagmamasdan ni Gregorio ang paglabas ni Mireya mula sa silid ng kanyang pamangkin. Ang mga mata ng matandang tagapamahala ay nanliliit sa matinding kalkulasyon. Mabilis siyang naglakad palayo patungo sa hardin at kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang mamahaling suit. May problema tayo, bulong ni Gregorio sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at may bahid ng pangamba. Bumalik ang anak ni Salcedo. Siguraduhin ninyong malinis pa rin ang mga lumang papeles sa bodega at walang makikitang bakas ng nakaraan. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin nyo, bantayan nyo ang bawat galaw ng babaeng iyan. Samantala, mantanda, malayo sa mapanuring mata ng mga tao, natagpuan ni Mireya ang kanyang sarili sa isang madilim na sulok, malapit sa kusina ng mga empleyado. Isinandal niya ang kanyang nanghihinang katawan sa malamig at magaspang na pader na bato. Ang matapang na maskarang suot niya sa harap ni Rafael ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Huminga siya ng malalim at nanginginig. Pilit pinipigilan ang pagtulo ng mga luha na 11 taon na niyang pilit kinakalimutan. Ang sakit ng pagbibintang sa kanyang anak, ang lamig ng pakikitungo ng lalaking ama ng kanyang bata, at ang kalupitan ng mga taong nasa itaas. Lahat ay tila mga batong dumagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Kalaunan, nakabalik si Mireya sa kanyang maliit na silid. Mahimbing nang natutulog si Thomas sa lumang katre. Bakas pa rin ang pagod sa inosenteng mukha nito matapos ang gulo sa Grand Hall. Naupo si Mireya sa harap ng maliit na mesa. Mula sa kanyang lumang bag, maingat niyang kinuha ang isang kupas at nilukot na photocopy ng isang lumang libro ng kwenta.
Hinaplos ng kanyang panginginig na daliri ang pirma ng kanyang namayapang ama. Ilalabas ko ang katotohanan, Papa. Bulong niya sa hangin. Ngunit bago pa man niya maibalik ang papel sa taguan, isang sunod-sunod at marahas na pagkatok ang bumasag sa katahimikan ng hating gabi. Ang marahas at sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ay nagtulak kay Mireya na mabilis na itago ang lumang papeles pabalik sa kanyang bag. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang nakangiwing mukha ni Senda, ang kilalang tagakalat ng tsismis sa hanay ng mga empleyado. Pilit ang ngangiti ng matanda habang ang mga mata nito ay palihim na sinusuri ang loob ng maliit at madilim na silid. Naku, Mireya, I just wanted to check on you and your son after the commotion earlier. Grabe talaga ang nangyari, no? Wika ni Senda, ngunit sa likod ng huwad na pag-aalala ay ang nakatagong layunin ng mga lap ng kwentong maipagkakalat. Hindi pinapasok ni Mireya ang matanda. Tipid lamang siyang nagpasalamat at mahinahong isinara ang pinto. Subalit sa paglapat ng pintuan, alam ni Mireya na ang pagsubok ay hindi natatapos sa Grand Hall. Kinaumagahan, kumalat na ang kamandag ng mga dila sa labahan. Animoy nagpipiesta ang mga naglalabang katulong habang nasa gitna nila si Senda na buong ganang nagkukwento. Akala mo kung sinong santa ang babaeng iyan. Nagdala pa ng anak sa labas para lang akitin ulit si Senyor Rafael. Boses ni Senda na punong-puno ng panghuhusga habang kinukusot ang isang kumot. Ganyan talaga kapag desperadang makaahon sa hirap. Gagawin ang lahat kahit paidikit ang anak sa mga Villarreal para lang makatikim ng yaman. Mula sa pasilyo ay dumaan si Mercedes. Narinig niya ang usapan at isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang maamong ekspresyon bago huminto sa harap ng mga katulong. Kaya nga, we should just pray for her. Malambing, ngunit may diin na wika ni Mercedes, sapat upang patigilin ang mga katulong sa kanilang ginagawa. Nakakaawa rin naman na kailangan niyang gamitin ang bata para lang mapansin ng pamilya namin. Just let her be. Baka iyan na lang ang paraan niya para makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Ang kanyang mga salita ay tila matamis na pulot na may nakahalong lason. Ang ganitong huwad na awa ay mas mabilis na nag-alab sa panlilibak ng mga tao. Ginagawang katotohanan ang kasinungalingang siya rin ang nagpasimula. Hindi kalayuan sa labahan, narinig ng mga batang naglalaro ang malisyosong usapan ng mga matatanda. Nakita nila si Tomas na tahimik na nag-aayos ng mga nakakalat na panggatong. Walang sabi-sabing umulan ng maliliit na bato patungo sa gawi ng bata. Tumatama sa kanyang balikat at likuran. Anak ng ambisyosang katulong, magnanakaw, pambubuska ng isang malaking bata habang tinatawanan siya ng iba. Imbes na umiyak at tumakbo, nag-igting ang panga ni Tomas. Hindi niya kayang pakinggan ang mga panlalait sa kanyang ina. Ikinuyom niya ang kanyang maliliit na kamao at buong lakas na dinaluhong ang pinakamalaking bata na nang-iinsulto. Gumulong sila sa maalikabok na lupa. Napunit ang laylayan ng damit ni Thomas, nadaplisan ang kanyang pisngi, ngunit hindi niya binitawan ang pagtatanggol sa dangal ng kanyang mama. Nang makauwi si Thomas sa quarters, naabutan niya si Mireya na tahimik na naghuhugas ng mga plato. Ang mga kamay ng dalaga ay namumula na sa lamig ng tubig, ngunit mas lalong nanghina ang kanyang puso
Nang lumingon siya at makita ang dugo ang tuhod at gasgas na mukha ng kanyang anak, hindi sumigaw o nanumbat si Mireya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay, kumuha ng malinis na basahan at maingat na pinunasan ang mga sugat ng bata. Ang bawat pagdampi ng basahan ay sumasabay sa tahimik na pagluha ng kanyang kaluluwa. Nanalo ka ba? Pabulong, ngunit mariing tanong ni Mireya habang nililinis ang sugat sa braso ni Tomas. Nakayuko si Tomas, malungkot na umiling. Hindi po. Kung gayon, lalong nasayang ang lakas mo. Sagot ni Mireya, ang boses ay naglalaman ng tigas ng isang inang inihahanda ang anak sa malupit na mundo. Next time, use your head before your fists. Ang mga taong nasa ibaba hindi pwedeng sumugod ng walang plano. Ang tunay na laban ay hindi idinadaan sa pananakit. Habang ginagamot ang mga sugat, palihim na inilabas ni Thomas ang isang maliit na mangga mula sa kanyang bulsa. May mga gasgas na ang balat nito dahil sa pakikipag-away kanina, ngunit maingat niyang binalatan ito. Sa halip na kainin ang lahat, hiniwa niya at itinabi ang pinakamatamis na gitnang bahagi sa isang maliit na plato. Para kay mama ito, bulong ng bata sa kanyang sarili habang inilalapit ang plato sa pwesto ni Mireya. Hindi alintana, intwana ni Thomas ang sariling gutom. Masiguro lang na ang inang buong araw nagtatrabaho ay may matitikmang matamis. Mula sa anino ng malalaking puno, hindi kalayuan sa quarters, nakatayo si Rafael. Nasaksihan niya ang lahat. Ang bawat eksena ng mag-ina ay tila mga pako na idinidiin sa kanyang dibdib. Ang tapat na pagmamahal ng bata sa kanyang ina, ang tapang nitong lumaban para sa dangal, at ang tahimik na pagdurusa ni Mireya. Lahat ay gumugulo sa kanyang maayos sanang mundo. May isang pambihirang puwersa na humihila sa kanyang puso patungo sa bata. Pumasok sa loob si Mireya upang iligpit ang mga gamot. Naiwan si Thomas na nakaupo sa isang maliit at sirang mesa sa labas. Nagsusulat gamit ang isang maikling lapis para sa kanyang takdang aralin. Bago ibaba ang lapis upang kumuha ng isa pang papel, maingat na inikot ni Thomas ang lapis ng eksaktong 3 beses sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nanigas ang buong katawan ni Rafael mula sa kanyang kinatatayuan. Ang ugaling iyon, ang tiyak na pag-ikot ng 3 beses bago ibaba ang panulat, ay isang natatanging kilos na nagmula sa kanyang yumaong ama na ipinamana sa kanya at ngayoy nakikita niya sa isang batang itinuturing na dayuhan sa kanilang pamilya. Hindi ito maaaring maging isang simpleng nagkataon lamang. Mabibigat ang mga hakbang ni Rafael nang lapitan niya ang bata. Tumama ang kanyang malaking anino sa papel na sinusulatan ni Thomas. Napatingala ang bata. Tinitigan ni Rafael ang inosenteng mukha. Hinahanap ang katotohanan sa mga matang matagal na niyang pinangarap. Sino ang nagturo sa iyo niyan? Nanginginig ang boses ni Rafael nang maririnig niya ang inosenteng sagot ng bata. Wala raw nagturo. Husal lamang itong natutunan ni Thomas. Sa isang hindi maipaliwanag na udyok, dinala ni Rafael ang bata sa lumang imbakan kung saan nakatago ang mga sirang kagamitan ng asyenda, kabilang na ang isang antigong radyo na matagal nang hindi gumagana. Gusto niyang pagmasdan ang bata. Gusto niyang hanapin ang mga kasagutan sa bawat galaw nito habang umaasa ang kanyang uhaw na puso. Tahimik at seryosong kinakalikot ni Thomas ang likod ng radyo. Hawak ng maliit nitong kamay ang isang lumang distornilyador. Pinapanood lamang siya ni Rafael.
Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng isang mainit at pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi ba mahirap iyan? Basag ni Rafael sa katahimikan. Ang boses ay bahagyang garalgal. Hindi lumingon si Thomas. Patuloy lang siya sa pagkalas ng mga tornilyo. Hindi po. Kung bubuksan mo at tatandaan kung ano ang una mong tinanggal, madalas ay madali na siyang ibalik ng tama. Isang matinding kilabot ang gumapang sa buong gulugod ni Rafael. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng madilim na imbakan. Ang eksaktong mga salitang iyon ay ang madalas sabihin ng kanyang yumaong lolo tuwing nag-aayos sila ng mga makinarya noon. Sunod-sunod na pumasok sa isip ni Rafael ang lahat ng piraso ng palaisipan. Ang pagpatong ng kamay sa balikat, ang ugali sa pagkain ng mangga, ang pag-ikot ng panulat, ang talas ng pag-iisip at ang edad ng bata. 10 taong gulang. 11 taon na ang nakararaan mula nang biglaang maglaho si Mireya. Ang dugong nananalaytay sa ugat ng bata ay hindi kailanman magsisinungaling. Sa mga sandaling iyon, hindi isang dayuhan ang nakikita ni Rafael, kundi ang sarili niyang laman at dugo, ang kanyang anak. Ang katotohanang ibinaon sa kasinungalingan sa loob ng higit isang dekada ay bumagsak sa kanya tulad ng isang mabigat na maso. Nanlabo ang paningin ni Rafael dahil sa nagbabadyang mga luha. Nais niyang yakapin ang bata, nais niyang humingi ng tawad sa mga panahong wala siya. Biglang bumukas ang pintuan ng imbakan. Humahangos at namumutla si Mireya. Buong umaga niyang hinanap si Thomas at nang makita niya ang bata sa loob ng kwartong iyon kasama si Rafael, isang matinding takot ang umakyat sa kanyang lalamunan. Lalo siyang kinabahan nang magtama ang kanilang paningin at makita ang malalim na emosyon sa mapupulang mata ni Rafael habang nakatitig sa bata. Nalaman na ba nito? Kukunin ba nila ang kaisa-isa niyang anak? Gagamitin ba ng mga Villarreal ang kanilang pera at kapangyarihan para ilayo sa kanya si Thomas? Thomas, halika rito. Kailangan na nating bumalik. Mariing utos ni Mireya, pilit pinapatatag ang nanginginig na boses at nilalabanan ang luhang nagbabadyang tumulo. Mabilis na tumayo ang bata at tumakbo palapit sa kanyang ina. Sa pagdaan ni Tomas kay Rafael, sumabit ang balikat nito sa manggas ng damit ng lalaki. Isang manipis na hibla ng buhok ng bata ang naiwan sa damit ni Rafael. Nang makalabas ang magina, maingat na kinuha ni Rafael ang hibla ng buhok. Dahan-dahan niya itong ipinulupot sa kanyang malaking daliri. Mahigpit ngunit maingat na tila natatakot na tangayin ito ng hangin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakahawak siya ng isang bahagi ng kanyang anak, isang bahagi na nais niyang protektahan habang buhay. Hindi siya makakapayag na palampasin ang pagkakataong ito. Mabilis siyang sumunod kay Mireya. Naabutan niya ang dalaga sa gitna ng kapeng taniman, malayo sa mga matang mapanghusga ng asyenda. Hinawakan ni Rafael ang braso ni Mireya at hinarap ito sa kanya. Ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon na halos pumilas sa kanilang mga baga. Sino ang ama ni Thomas? Tanong ni Rafael. Ang boses ay basag at puno ng sakit, pangungulila at matinding pag-aasam. Sinalubong ni Mireya ang nanlilisik, ngunit lumuluhang mga mata ni Rafael. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo upang pigilan ang paghikbi. Isang taong hindi kailanman nakilala ang pagkatao niya. Isang taong walang alam na nag-e-exist siya sa mundong ito. Ako ba, Mireya? Halos magmakaawa ang tono ni Rafael.
Ang matipuno at makapangyarihang tagapagmana ng Hacienda Santa Esperanza ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng kaligtasan sa mga mata ng babaeng labis niyang sinaktan. Ako ba ang ama niya? Huwag kang magtanong ng isang bagay kung hindi ka pa handang mabuhay kasama ng isasagot ko. Malamig na tugon ni Mireya. Pilit niyang binabakuran ang kanyang puso. Ayaw niyang bigyan ng karapatan ang lalaking nanakit sa kanya. Hindi makapaniwala si Rafael sa tigas ng babaeng nasa harapan niya. Ang sakit ng nawalang 10 taon ay nag-alab na naging puot sa sitwasyon. Bakit mo itinago sa akin ito? Ako ang ama niya, Mireya. May karapatan ako sa anak ko. Karapatan? Mapait na ngumiti si Mireya habang ang mga luha ay nag-uunahang pumatak mula sa kanyang mga mata, sumasabay sa hapdi ng kanyang kaluluwa. Ang karapatan bilang isang ama ay pinaghihirapan at itinatayo, Rafael. Hindi ito basta-basta nakukuha dahil lang iisang dugo ang nananalaytay sa inyong mga ugat. Mabilis na tumalikod si Mireya upang lisanin ang lugar. Iniiwan si Rafael na nakatayo at nilalamon ng katotohanan. Wala siyang nagawa kundi pagmasdan ang papalayong likuran ng babaeng nag-isang nagtaguyod sa kanilang anak sa gitna ng hirap at paghuhusga. Samantala, mula sa mataas na balkonahe ng mansyon, tahimik na nanonood si Doña Beatriz. Walang anumang emosyon ang mababakas sa kanyang kulubot, ngunit matapang na mukha habang nakatingin sa dalawang figura sa gitna ng taniman. Ang kanyang mga mata ay nanliliit at tila nagkakalkula ng isang madilim na plano sa kanyang isipan. Sa likod ng lumang kapilya ng asyenda, kung saan bihirang dumaan ang mga tao, naganap ang isang palihim na pagkikita. Malamig ang ihip ng hangin, ngunit pinagpapawisan si Mireya habang inaabot ang isang manipis na brown envelope mula kay Marcela. Ang abogado ay kalmado, ang mga mata nito ay kasing talim ng isang ibong nag-aabang ng biktima. Nasa lumang bodega sa hilagang bahagi ng hasyenda ang hinahanap mong orihinal na libro ng kwenta, Mireya. Panimula ni Marcela, ang boses ay formal at kalkulado. Nakatago iyon sa isang asul na kahon na may tatak ng mga lumang pataba. Ngayong gabi ang pinakamagandang pagkakataon para kunin iyon dahil abala ang lahat sa pag-aayos para sa malaking fiesta bukas. Hindi agad sumagot si Mireya. Maingat niyang itinago ang envelope sa loob ng kanyang damit. May bahagi ng kanyang isip na nagdududa sa tulong ng abogadong ito, ngunit ang desperasyon na malinis ang pangalan ng kanyang ama ay mas matimbang kaysa sa kanyang pangamba. Nagpasalamat siya ng maikli at mabilis na naglakad palayo upang hindi sila makitang magkasama. Nang makalayo na si Mireya, naiwan si Marcela sa anino ng kapilya. Mula sa kanyang pitaka, kinuha ng abogado ang isang luma at kupas na litrato ng isang nakababatang Gregorio Alvarado. Mahigpit na kinuyom ni Marcela ang litrato. Tila nais durugin ang mukha ng matanda gamit ang sariling mga daliri, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot na matagal na niyang kinikimkim. Nang makabalik si Mireya sa quarters ng mga empleyado, nadatnan niya si Candelaria na naghihintay sa loob ng kanyang silid. May dalang maliit na garapon ng halamang gamot ang matandang babae. Ang presensya ni Lola Deli, ang kaisa-isang taong tumulong sa kanya upang makatakas noon, ay tila isang malambot na unan sa gitna ng matitigas na bato ng asyenda. Tahimik na hinaplos ni Candelaria ang mga kamay ni Mireya
na namumula sa buong araw na pagtatrabaho. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha dahil sa awa at matinding pighati para sa dalaga. Habang nagkukwento si Mireya ng mga plano nito para muling magsimula kapag natapos na ang lahat, tumayo si Candelaria at nilapitan ang natutulog na si Thomas sa katre. Inayos ng matanda ang gusot na kumot at itinakip ito hanggang sa balikat ng bata. Sa pagyuko niya upang ayusin ang unan, isang mainit at mabigat na luha ang pumatak mula sa mata ni Candelaria, tuwirang bumagsak sa mismong unan na hinihigaan ni Thomas. Isang luhang puno ng matinding pagmamahal at nakakapasong pagkonsensya. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Candelaria, sinasabing may kailangan pa siyang asikasuhin sa pangunahing kusina. Ngunit hindi sa kusina ang tuloy ng matanda. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang tahakin niya ang pasilyo patungo sa pribadong opisina ng tagapamahala ng asyenda. Nakaupo si Gregorio sa likod ng malaking mesa, humihit-hit ng mamahaling tabako. Ang usok nito ay bumalot sa buong silid, lumilikha ng isang nakakasakal na atmosphere. Pagpasok ni Candelaria, walang anumang emosyon na ibinato ng matandang na lalaki ang isang patong ng mga litrato sa ibabaw ng mesa. Ang malakas na pagtama ng mga papel sa makapal na salamin ng mesa ay tila sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Candelaria. Nanginginig ang mga kulubot na kamay ng matandang babae nang damputin niya ang mga litrato. Mga larawan iyon ng isang madugong aksidente sa kalsada at sa isang larawan ay malinaw na nakikita ang mukha ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki, lasing at takot na takot. Sana ay hindi mo nakakalimutan na ako ang naglinis ng kalat ng anak mo noong nakabangga siya ng tao, Deli. Malambot ngunit tila may lason na wika ni Gregorio habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang upuan. Isang tawag ko lang sa mga pulis ngayon, mabubulok sa kulungan ang anak mo. Utang na loob mo sa akin ang buhay at kalayaan niya. At alam mo kung paano magbayad ng utang na loob ang mga taong marunong kumilala nito, hindi ba? Unti-unting nawalan ng lakas ang mga binti ni Candelaria. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng opisina, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga litrato ng kanyang anak. Umiyak siya ng tahimik, isang paghikbi na nagmumula sa kailaliman ng isang inang walang laban sa kapangyarihan ng salapi at impluensya. Ang pagpili sa pagitan ng kaisa-isang anak na nagkasala at ng dalagang itinuring na rin niyang anak ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Makalipas ang ilang oras, sa gitna ng kadiliman at katahimikan ng malaking pasilyo, nakatayo si Candelaria sa harap ng isang itim na telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang bawat numero. Pikit mata niyang pilit, kinakalimutan ang inosenteng mukha ni Thomas na natutulog at ang tiwala sa mga mata ni Mireya. Nang may sumagot sa kabilang linya, pumiyok ang boses ng matandang babae sa pagbuhos ng kanyang mga luha. Senyor, mamayang gabi po, sa hilagang bodega, doon pupunta si Mireya para kunin ang mga papeles. Ang malakas at masayang musika mula sa pagdiriwang ng fiesta ay umaabot hanggang sa madilim at tahimik na hilagang bodega ng asyenda. Habang nagpapakasaya ang lahat sa pangunahing bulwagan, maingat na binabagtas ni Mireya ang madamong pasilyo patungo sa lumang imbakan. Bawat paghakbang niya ay pilit niyang pinapagaan upang hindi makalikha ng anumang ingay na aagaw sa atensyon ng mga nagpapatrolyang gwardiya. Basang-basa na ng malamig
na pawis ang kanyang likuran. Ngunit ang kaisipang malilinis na rin, sa wakas ang pangalan ng kanyang ama ay nagbibigay sa kanya ng ibayong tapang. Nang marating niya ang loob ng bodega, binuksan niya ang kanyang maliit na flashlight. Itinutok niya ang liwanag sa bahaging tinukoy ni Marcela, kung saan naroon dapat ang mga lumang asul na kahon. Subalit pagtapat ng ilaw, walang kahon ang bumungad sa kanya. Ang espasyo ay malinis at tila bagong walis. Walang mga dokumento, walang asul na kahon, walang kahit anong bakas ng nakaraan. Isang matinding pangamba ang mabilis na gumapang sa kanyang dibdib. May nakaalam ng kanyang plano. Bago pa man siya makapag-isip ng susunod na hakbang, nakita niya ang mga kakaibang liwanag na nagmumula sa labas ng quarters ng mga empleyado. Mabilis na tumakbo si Mireya pabalik sa kanyang silid. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang magulong senaryo. Inilalabas ng mga pulis ang kanyang mga kagamitan mula sa kanyang maliit na kwarto. Sa ibabaw ng mesa sa labas, nakalatag ang ilang matataas na kalidad ng mga folder at papeles na may tatak ng kumpanya ng mga Villarreal. Natagpuan po namin ang mga nawawalang kumpidensyal na dokumento sa ilalim ng kanyang higaan. Pormal na ulat ng isang pulis kay Gregorio na nakatayo hindi kalayuan. Napalibutan si Mireya ng mga kapwa niya empleyado na nagbubulungan. Sa tabi ni Gregorio ay nakatayo si Mercedes, nakangiti ng mapanlait. Like father, like daughter. Malakas na wika ni Mercedes upang marinig ng lahat. Kung paanong ninakawan ng ama mo ang pamilya namin noon, ganoon din ang ginagawa mo ngayon. Siguro ay nasa dugo na nga ninyo ang pagnanakaw. Nag-igting ang panga ni Mireya. Gusto niyang ipagsigawan ang katotohanan na itinanim lamang ang mga dokumentong iyon sa kanyang silid. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa isang hamak na tagapamahala laban sa pamilyang nagpapakain sa buong bayan. Pinalapit ng pulis si Mireya upang pusasan, subalit isang malaking kamay ang biglang pumigil sa pulis. Hingal na hingal si Rafael nang dumating siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa galit habang nakatingin kay Gregorio at sa mga alagad ng batas. Gagamitin na sana niya ang kanyang kapangyarihan at awtoridad bilang tagapagmana upang pigilan ang pag-aresto. Idinidiin na walang sinuman ang maaaring magdala kay Mireya sa presinto nang walang formal na imbestigasyon mula sa kanyang opisina. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Rafael, mariing hinawi ni Mireya ang kamay ng lalaki. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding paninindigan. Hindi ko kailangan ang pangalan ng mga Villarreal para iligtas ako. Malamig at matalim na pahayag ni Mireya. Kung gagamitin mo ang kapangyarihan mo para palayain ako, iisipin ng lahat na tama sila na ibinenta ko ang sarili ko sa iyo. Sasama ako sa kanila dahil alam kong wala akong ninakaw at lalabas ako nang hindi gumagamit ng maduming pera ninyo. Sa gilid ng kanyang paningin, sa likod ng malaking haligi ng bato, nakita ni Mireya ang isang nakayukong figura. Si Candelaria. Mahigpit na nakakuyom ang mga nanginginig na kamay ng matanda sa isang rosaryo. Pilit na iniiwas ang tingin habang patuloy na bumabagsak ang mga luha. Biglang luminaw ang lahat sa isipan ni Mireya. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga plano at pinakamaingat na mga lihim ay ang mismong nagbigay sa kanya sa kamay ng mga kaaway. Tila pinagpira-piraso ang kanyang puso. Ang sakit ng pagtataksil ng isang taong itinuring niyang pamilya ay mas masakit pa kaysa sa malamig na posas
na inilalagay ngayon sa kanyang mga pulso. Tumanggi si Mireya na humakbang patungo sa sasakyan ng pulis. Hinarap niya ang haligi kung saan nagtatago ang matanda. Dahan-dahang lumabas si Candelaria, umiiyak at halos hindi makahinga sa tindi ng pagkonsensya. Hawak ang lumang jacket ni Mireya upang ibigay sana itong panlaban sa lamig ng gabi. Kinuha ni Mireya ang jacket, walang galit sa kanyang boses, tanging isang napakalalim at nakakabinging lungkot lamang. Sana sulit ang pinili mo, Lola Deli. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na bumaon sa kaluluwa ng matanda. Mariing isinara ng pulis ang pinto ng patrol car. Mula sa malayo, nagising at lumabas si Thomas. Humarurot ang bata habang pilit na inaabot ang umaalis na sasakyan ng mga pulis. Pilit tinatawag ang kanyang ina sa gitna ng makapal na alikabok na iniwan ng gulong. Mabilis na kumilos si Rafael, mahigpit na niyakap ang nagpupumiglas at sumisigaw na bata. Ibinaba ni Rafael ang kanyang ulo, nilalabanan ang sariling luha, habang ang tinig ng bata ay patuloy na sumusugat sa pusikit na dilim ng gabi. Sino ngayon ang tunay na nagtatago sa orihinal na libro ng kwenta na makapagliligtas sana sa kanila? Hindi binitawan ni Rafael ang nagpupumiglas na si Thomas hanggang sa makarating sila sa loob ng kanyang malawak at marangyang kwarto. Ang silid na pinalamutian ng pinakamahahalagang kagamita ay tila isang malamig at nakakatakot na kulungan para sa bata. Umiiyak pa rin si Thomas, ang kanyang maliit na boses ay paos na sa kakatawag sa kanyang ina. Ipinagsiksikan niya ang kanyang sarili sa pinakasulok ng malaking sofa, mahigpit na nakayakap sa naiwang jacket ni Mireya, na tila ba iyon ang tanging pananga niya laban sa malupit na mundo ng mga Villarreal. Inutos ni Rafael sa mga katulong na magdala ng mainit na gatas at pagkain, ngunit hindi man lang ito tinapunan ng tingin ng bata. Puno ng pagtatanggol at galit ang mga matang nakatingin kay Rafael. Nauunawaan ng lalaki na ang bawat pag-aalok niya ay ituturing na banta ng isang batang pinagkaitan ng katarungan. Kaya sa halip na pilitin ito, pinili ni Rafael na gumamit ng ibang paraan. Tahimik na umupo si Rafael sa malambot na karpet, hindi kalayuan sa sofa. Mula sa isang kahon na ipinakuha niya kanina, inilabas niya ang mga pira-pirasong bahagi ng lumang radyo na sinubukang kumpunihin ni Thomas noong umaga. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Rafael. Sinimulan lamang niyang pagkabit-kabitin ang mga kawad at ibalik ang mga maliliit na tornilyo. Ang tunog ng pagkiskis ng metal at ang tahimik na presensya ni Rafael ay unti-unting nakapukaw sa atensyon ng bata. Bumagal ang paghikbi ni Thomas. Nagsimula siyang sumilip mula sa kanyang pinagtataguan, pinagmamasdan ang malalaking kamay ni Rafael na maingat na nag-aayos ng radyo. Ang katahimikang iyon ay naging isang tulay ng pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-ama. Hindi naglaon dahil na rin sa labis na pagod at pag-iyak, bumigat ang mga talukap ni Thomas hanggang sa tuluyan itong makatulog ng nakaupo, yakap-yakap pa rin ang damit ng kanyang ina. Ang mapayapang sandali ay mabilis na nabasag nang bumukas ng marahas ang mabigat na pintuan ng silid. Pumasok si Doña Beatriz, ang kanyang mukha ay nakasimangot sa matinding pandidiri, habang nakatingin sa batang nakabaluktot sa sofa. "What is the meaning of this, Rafael?" Matalim na tanong ng senyora. Ang boses ay sadyang itinaas. "Ibigay mo ang batang iyan sa mga katulong. Bakit mo pinapatulog sa kwarto mo ang anak ng isang magnanakaw?"
You are ruining the family's reputation just to play savior to a maid's child. Dahan-dahang tumayo si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng galit na ngayon lamang niya naramdaman para sa kanyang ina. Hinarang niya ang kanyang malaking katawan sa pagitan ni Doña Beatriz at ng natutulog na bata. Hinaan niyo ang boses niyo, Mama. Malamig at mariing utos ni Rafael, ang bawat salita ay may dalang bigat ng paninindigan. Hindi siya anak ng katulong at lalong hindi siya anak ng magnanakaw. Kung mayroon mang sumisira sa pangalan ng pamilyang ito, iyan ay ang inyong pagmamataas at kawalan ng awa. Natigilan si Doña Beatriz. Ang ang nakasanayan niyang anak na laging sumusunod sa kanyang mga utos para sa dangal ng pamilya ay biglang nawala. Napalitan ng isang lalaking handang talikuran ang lahat para protektahan ang kanyang sariling dugo. Lumabas po kayo, pinal na wika ni Rafael, itinuturo ang nakabukas na pinto. At huwag na huwag ninyong gigisingin ang anak ko. Namumula sa matinding galit at pagkagulat, walang nagawa si Doña Beatriz kundi ang padabog na lisanin ang silid. Pagkasara ng pinto, muling naghari ang katahimikan. Bumalik si Rafael sa tabi ni Tomas. Tinitigan niya ang inosenteng mukha ng bata. Ang mga pilikmata nitong basa pa ng luha. Dahan-dahan iniangat ni Rafael ang kanyang kamay. Ginamit niya ang kanyang malaki at magaspang na hinlalaki upang maingat na punasan ang isang luwang nakasabit sa pisngi ng bata. Tila hinihigop ng bawat pagdampi ang lahat ng sakit na dinanas nito. Sa mga oras ding iyon, sa kabilang panig ng bayan, isang tahimik na transaksyon ang nagaganap sa loob ng malamig na presinto. Nakatayo si Marcela sa harap ng hepe ng pulisya. Maayos na inalalapag ang isang opisyal na dokumento ng piyansa at isang folder na naglalaman ng patunay na ang mga papeles na natagpuan sa silid ni Mireya ay naipasok lamang pagkatapos lisanin ng dalaga ang quarters. Ngumiti ng palihim ang abogada. Ano kaya ang tunay na motibo ni Marcela sa mabilis at malinis na pagpapalayang ito kung siya rin ang nag-utos kay Mireya na pumunta sa bodega? Kinaumagahan, pinalot ng maninipis na sinag ng araw ang asyenda nang makarating si Mireya pabalik mula sa presinto. Pagod, puyat, at puno ng kaba para sa kanyang anak, hindi na siya nag-abala pang kumatok nang buksan niya ang pintuan ng kwarto ni Rafael. Natigilan siya sa pintuan. Ang kanyang paghinga ay halos mahinto sa eksenang tumambad sa kanya. Sa ibabaw ng malawak na kama, mahimbing na natutulog si Tomas. Ang kanyang maliit na ulo ay nakasandal sa malapad na dibdib ni Rafael. Ang malalaking braso ng lalaki ay nakapulupot ng mahigpit at protektado sa katawan ng bata, na tila hindi papayagang may sino mang makapanakit dito muli. Nang maramdaman ang presensya sa pinto, dahan-dahang nagmulat ng mata si Rafael. Sinalubong niya ang nangingilid na mga luha ni Mireya. Ang mga mata ni Rafael ay puno ng walang hanggang determinasyon, isang pangakong inukit sa bato. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi nagtagal ang katahimikan ni Mireya matapos siyang makauwi. Kinabukasan, bitbit ang puot at nag-aalab ng mga katanungan. Nakipagkita siya kay Marcela sa isang tagong kapihan sa labas ng asyenda. Inilapag ni Mireya ang isang lumang litrato sa ibabaw ng mesa. Ang litratong iyon ay aksidenteng naiwan ni Marcela sa envelope na ibinigay nito noong nakaraang gabi. Nagpapakita ng isang nakababatang Gregorio Alvarado kasama ang isang babae at batang musmos na hawig ng abogada. Paliwanag, Marcela,
Mariing utos ni Mireya, ang mga mata ay walang kasing talim. Alam mong kukunin ni Gregorio ang mga papeles. Alam mong itatanim nila iyon sa kwarto ko. Ginamit mo ako bilang pain. Uminom ng kape si Marcela. Walang bakas ng pagkagulat o hiya sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang litrato bago malamig na sumagot. Ako ang anak sa labas ng lalaking iyan. 20 taon akong naghintay na sirain siya at iparanas sa kanya ang mawala ng lahat tulad ng ginawa niya sa amin ng ina ko. Kailangan ko ng isang taong may sapat na motibo para kalabanin siya ng harapan. Ikaw ang perpektong pain, Mireya. Dahil sa pagkakulong mo kagabi, nagpanik siya at nakagawa ng mga maling galaw sa bangko na matagal ko nang hinihintay. Kaya tinaya mo ang kaligtasan ko at ng anak ko para sa pansarili mong paghihiganti? Mariing napakuyom ni Mireya ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Isang mapait na katotohanan na ang mga taong inaasahan niyang kakampi ay siya rin palang mga taong handa siyang isakripisyo. Huwag kang magpanggap na malinis. Pareho lang natin siyang gustong pabagsakin. Mapanuyang tugon ni Marcela. Wala kang laban kung wala ako. Mabilis na tumayo si Mireya. Tiningnan niya ang abogada, taglay ang isang mataas at di matitinag na dignidad. Tatapusin ko ang laban na ito, hindi para maghiganti sa paraang marumi. Lalaban ako para linisin ang pangalan ng ama ko nang nakataas ang noo. Tapos na ang kasunduan natin, Marcela. Hindi ko gagamitin ang galit mo para manalo. Iniwan ni Mireya ang abogada at naglakad pabalik sa asyenda. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga puno ng kape, nakita niya si Rafael na naghihintay sa tapat ng kanyang quarters. May hawak itong isang luma at naninilaw na papel. Ang mga mata nito ay puno ng kaba at pag-asa. Nang magkaharap sila, tahimik na inabot ni Rafael ang papel. Nakita ko ito kagabi sa mga lumang gamit ko. Ito ang orihinal na draft ng sulat na dapat ay ipapadala ko sa iyo bago ka umalis patungong Maynila. Bago ka biglang nawala, Mireya. Kinuha ni Mireya ang papel. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mga salitang nakasulat roon. Walang bakas ng panunumbat o pambabalewala. Sa halip, puno ito ng mga pangako ng pag-ibig, ng pangarap na magkasama nilang haharapin ang galit ng pamilya. At sa pinakaunang linya, malinaw na nakasulat ang pangalang lagi nitong tinatawag sa kanya noong sila pa. Para sa aking mahal na Mira. Ang malamig na maskara ni Mireya ay tuluyang nagkapira-piraso. Ang sulat na natanggap niya noon na nagtaboy sa kanya ay gumamit ng formal niyang pangalan na Mireya. 11 taon siyang namuhay sa galit, sa paniniwalang itinakwil siya ng lalaking minahal niya, ngunit ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ng mga nawalang taon at ang ginhawa ng katotohanan ay sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng lumang papel. Hindi na naghintay pa si Rafael. Mabilis siyang humakbang palapit at ikinulong si Mireya sa kanyang malalaki at maiinit na bisig. Isang yakap na puno ng pangungulila, ng paghingi ng tawad, at ng pag-asang maaari pa nilang bawiin ang panahon. Hinayaan ni Mireya ang sarili na maging mahina sa pagkakataong ito. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Rafael. Pikit mata niyang ninamnam ang pamilyar na amoy ng kape at hamog na kumakapit sa damit ng lalaki, isang amoy na naghatid sa kanya pabalik sa mga panahong payapa pa ang lahat, noong mga panahong tanging pag-ibig lamang ang alam ng kanilang mga batang puso.
Ang ritmo ng mabilis na pagtibok ng puso ni Rafael laban sa kanyang tainga ay ang pinakamasarap na musika na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa gitna ng matamis na paghilom na ito, isang malaking katanungan ang umusbong sa isip ni Rafael. Sino ang may kakayahang pikain ang kanyang pirma at sulat kamay upang sadyang paghiwalayin sila 11 taon na ang nakararaan? Bago pa man siya makapagsalita, isang malamig at matalim na tinig ang bumasag sa kanilang payapang mundo. Ako ang nagsulat ng sulat na iyon. Nanigas ang buong katawan ni Rafael. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinagmula ng boses. Nakatayo hindi kalayuan. Ang mukha ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi ay si Doña Beatriz. Ang pag-amin nito ay tila isang matalim na sibat na tumagos sa mismong puso ng tagapagmana. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa mahigpit at kulubot na mahupod na mukha ni Doña Beatriz nang aminin niya ang pinakamalaking kasalanan sa buhay ng kanyang anak. Taas noo siyang naglakad palapit. Ang mga mata ay puno ng pagmamataas na tila ba ang pagnanakaw ng 11 taon ng kaligayahan ay isang bayaning sakripisyo. You think I wanted to be cruel, Rafael? Malamig at matalas na panimula ng senyora. Ginawa ko ang lahat para sa kinabukasan mo at ng hasyenda. Nalulugmok tayo sa utang noon matapos mamatay ang ama mo. Hahayaan ko bang masira ang legacy ng mga Villarreal dahil lang ibinato mo ang buhay mo sa isang hamak na anak ng magnanakaw? Isang ina lang ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Parang pinupunit ang lalamunan ni Rafael nang magsalita siya. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagmamahal para kay Mireya, ngayon ay nagliliyab sa isang matinding puot at pagkadurog. Kaya tinanggalan niyo ako ng karapatang maging ama? Itinapon niyo sa kalsada ang babaeng mahal ko habang nagdadalang tao siya. Pinaniwala niyo akong nagtaksil siya at tinatawag niyo iyang pagmamahal ng isang ina. Nanatiling nakatayo si Mireya sa isang tabi, tahimik at hindi nanghihimasok. Ito ang laban na hindi niya maaaring isabak para kay Rafael. Kailangan itong harapin ng lalaki ng mag-isa upang patunayan kung hanggang saan ang kaya nitong isakripisyo para sa katotohanan. Isang matining na tawa ang sumingit mula sa likuran. Dumating si Mercedes, nakahalukip-kip at may mapanuyang ngiti sa mga labing na kulayan ng pulang lipstick. My God, Rafael, are you really losing your mind over this desperate woman? Kita is right. Hindi ba obvious na ginagamit lang ng babaeng ito ang bata to cling to your wealth? Masyado ka namang nagpapadala sa awa. Pinalingan ni Rafael si Mercedes ng isang paningin na tila yelo na nakakapaso. Wala na tayong kasunduan, Mercedes. Cancelled na ang merger ng mga kumpanya natin. Wala akong pakialam sa yaman ng pamilya mo at wala nang sino man sa inyo ang pwedeng magdikta ng buhay ko. Namutla si Mercedes. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Sumabog sa matinding galit si Doña Beatriz. Isang mabilis at marahas na paglipad ng palad ng senyora ang tumama sa pisngi ni Rafael. Ang puwersa ng pagiggas ng kamay na iyon ay nag-iwan ng pulang bakas sa balat ng tagapagmana. Ngunit hindi man lang natinag ang matipunong lalaki mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas, ang kanyang mga mata ay hindi man lang kumurap. You ungrateful son! Nanginginig sa galit na sumbat ni Doña Beatriz
habang nakaturo ang daliri sa mukha ni Rafael. Tatanggalan kita ng mana. Wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa asyendang ito kung mas pipiliin mo ang babaeng iyan kaysa sa sarili mong pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kanang kamay at walang pag-aalinlangang hinubad ang mabigat at gintong singsing na nagdadala ng sagisag ng mga Villarreal. Ibinaba niya ito ng mariin sa ibabaw ng malamig na simentong mesa sa hardin. Sa inyo na ang pangalan niyo, Mama. Kalmadong sagot ni Rafael, ngunit ang bawat salita ay may dalang pinal na pasya. Hindi ko kailangan ng kayamanan na itinayo sa kasinungalingan at paninira ng buhay ng ibang tao. Tinalikuran niya ang kanyang ina at si Mercedes. Lumapit si Rafael kay Mireya. Sa kabila ng namumulang marka sa kanyang pisngi na patunay ng kalupitan ng kanyang ina, puno ng pag-iingat at lambing anyang inabot ang malamig na kamay ng dalaga. Hinawakan niya ito ng mahigpit, pinapasok ang init ng kanyang palad sa nanlalamig na mga daliri ni Mireya. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa kanila ngayon, wala ng atrasan. Sa mga sandali ring iyon, sa isang tagong opisina sa kabilang bahagi ng asyenda, mabilis na isinisilid ni Gregorio ang mga makakapal na bungkos ng pera at pekeng pasaporte sa kanyang itim na maleta. Ang kanyang telepono ay nakaipit sa kanyang tainga. Naguutos sa isang ahente na ihanda ang kanyang mabilisang pag-alis patungong labas ng bansa bago pa man mag-umpisa ang pagdiriwang bukas. Natunugan niya ang pagkasira ng mga plano at hindi siya maghihintay na maabutan ng batas. Samantala, matapos ang emosyonal na komprontasyon, sinamahan ni Rafael si Mireya pabalik sa quarters. Nang buksan ni Mireya ang pinto ng kanyang silid, nadatnan niya si Thomas na nakaupo sa sahig. Ang katawan ng lumang radyo ay bukas at nagkalat ang mga pyesa sa paligid. Tumala ang mga inosenteng mata ni Thomas nang makita ang kanyang ina. Maingat siyang tumayo, hawak-hawak sa kanyang maliit na kamay ang isang maalikabok at naninilaw na bagay na nakuha niya mula sa isang lihim na puwang sa likod ng makina ng radyo. Mama, tingnan mo ang nakuha ko, inosenteng tawag ng bata. Napakunot noo si Mireya at lumapit. Nang makita niya kung ano ang hawak ni Thomas, huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang lumang kasete, tape, at sa nakadikit na naninilaw na papel sa ibabaw nito ay naroon ang pamilyar at malinaw na sulat kamay ng kanyang namayapang ama, E.S. June 17. Nanginginig ang mga daliri ni Mireya nang kunin niya ang lumang cassette tape mula sa maliliit na kamay ni Thomas. Ang naninilaw na papel na nakadikit dito ay tila isang mensahe mula sa hukay, nagdadala ng pangalan ng kanyang amang namatay ng may bahid ng malaking kahihiyan. Mabilis na inutusan ni Rafael ang isa sa mga katiwala na kumuha ng lumang cassette player mula sa imbakan ng asyenda. Nang dumating ang makina, mabilis na pinalabas muna ni Mireya si Thomas. Upang maglaro sa kabilang silid, ayaw niyang marinig ng bata ang anumang dilim na nakatago sa tape na iyon. Naiwan silang dalawa ni Rafael sa loob ng kwarto. Walang sino man ang nagsasalita. Inipasok ni Mireya ang tape sa loob ng makina at mariing pinindot ang buton upang paandarin ito. Ang pag-ikot ng mga lumang gulong sa loob ng makina ay naglabas ng isang magaspang at basag na ugong. Ilang saglit pa, isang pamilyar at malalim na tinig
ang umalingaw sa buong silid. Tinig iyon ni Don Emilio Salcedo, ang kanyang ama. Hindi ko pipirmahan ang papeles na ito, Gregorio. Ang boses ng kanyang ama ay puno ng takot, ngunit may pilit na paninindigan. Ang pondong iyan ay para sa mga magsasaka, hindi para ipasok sa mga pekeng kumpanya mo. Malalaman ni Rafael ang ginagawa mo. Isang malamig at nakakakilabot na tawa ng isang matandang lalaki ang sumunod. Tinig iyon ni Gregorio Alvarado. Kung hindi mo aakuin ang nawawalang pondo, Emilio, sisiguraduhin kong bukas din ay sira na ang buhay ng nag-iisa mong anak. Malupit na pagbabanta ni Gregorio mula sa lumang tape. Alam ko ang lihim na relasyon nila ni Rafael. Alam kong nagdadalang tao siya. Gusto mo bang ipapatay ko ang anak mo at ang apo mo? Gusto mo bang gamitin ko ang impluensya ko para palayasin sila nang walang bitbit ni isang kusing? Pirmahan mo ang pag-amin. Iligtas mo ang anak mo at isakripisyo mo ang pangalan mo. Ang narinig sa tape ay ang mabigat na pagbuntong hininga ng isang amang nawala ng pag-asa. Kasunod ang mahinang paghihikbi ni Emilio at ang tunog ng pagkiskis ng pluma sa papel. Ibinenta ng kanyang ama ang sariling dangal upang panatilihing ligtas ang buhay ni Mireya at ng batang nasa sinapupunan nito. Bumagsak si Mireya sa upuan. Walang kahit anong malakas na palahaw ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isigaw. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa mesa, habang ang kanyang mga balikat ay marahas na nanginig sa bawat paghikbi na pilit niyang nilulunok. Ang kanyang lalamunan ay tila pinupunit ng mga basag na salamin. 11 taon siyang nabuhay sa pangungulila. Inaakala na namatay ang kanyang ama bilang isang makasalanan. Iyon pala ay namatay itong isang bayani na nagbuwis ng sariling pangalan para mabuhay siya at si Thomas. Dahan-dahan, inangat ni Mireya ang kanyang nanginginig na kamay at inilapat ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng makina ng radyo. Tila ba ang malamig na plastik nito ay ang mainit na pisngi ng kanyang namayapang ama. Malapit na papa, bulong ni Mireya, ang mga luha ay walang humpay sa pag-agos. Hinuhugasan ang 11 taong dumi na ibinato sa kanilang pamilya. Malapit na kitang iuwi. Hindi kinaya ni Rafael na panoorin ang labis na pagdurusa ng babaeng mahal niya. Humakbang siya palapit, lumuhod sa gilid ng upuan at mahigpit na niyakap si Mireya. Ibinaba niya ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Ang sarili niyang mga mata ay nagliliyab sa magkahalong luha at matinding poot. Ang lalaking pinagkatiwalaan ng kanyang pamilya upang patakbuhin ang asyenda ang siya palang demonyong sumira sa buhay nilang lahat. Ang init ng kanilang yakap ay nagpanday sa isang hindi matitinag na paninindigan. Ang galit ni Mireya ay galit ni Rafael. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ni Gregorio, maingat na inaayos ng matanda ang kanyang mamahaling necktie sa harap ng malaking salamin. Hawak niya sa isang kamay ang nakasulat na pahina ng kanyang talumpati para sa anibersaryo bukas. At sa kabilang kamay naman ay ang kanyang pasaporte at tiket sa eroplano palabas ng bansa na gagamitin niya kinagabihan. Ang karangalan ay para lamang sa mga taong marunong magsakripisyo. Pag-eensayo ni Gregorio sa kanyang talumpati, ang kanyang boses ay puno ng huwad na kabanalan. Ngumiti siya sa sariling refleksyon, tiwalang-tiwala na madadaya niya muli ang buong Batangas. Sa loob ng maliit na quarters, unti-unting humiwalay si Mireya mula sa pagkakayakap ni Rafael.
Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nang magangat siya ng tingin, wala na ang mahinang babaeng umiiyak. Ang kanyang mga mata ay kasing talim at kasing lamig ng isang punal na handang itarak sa puso ng kaaway. Akmang kukunin ni Rafael ang tape. Ibibigay ko ito sa mga pulis ngayon din para hulihin siya bago pa man mag-umpisa ang pagdiriwang bukas. Mariing hinawakan ni Mireya ang pulso ni Rafael upang pigilan ito. Umiling siya, ang kanyang tinig ay may taglay na nakakapanindig balahib na pinalidad. Hindi natin ibibigay ito sa pulis. May mas magandang entablado para rito, Rafael. Kung gusto niyang magsalita tungkol sa karangalan bukas sa harap ng lahat ng tao, ibibigay natin sa kanya ang pinakamalaking madla na hindi niya kailanman malilimutan. Ang marangyang pagdiriwang para sa ika-125 anibersaryo ng Hacienda Santa Esperanza ay tila isang nakakasilaw na panaginip. Ang mga naglalakihang chandelier na gawa sa purong kristal ay nagbabato ng liwanag sa buong Grand Hall habang ang mga panauhin na nagmula pa sa matataas na lipunan ng Maynila at Batangas ay nagpapalitan ng mga huwad na papuri. Sa ibabaw, ito ay isang perpektong larawan ng kapangyarihan at relihiyon. Ngunit sa ilalim ng mga mamahaling barong at makinang na diamante, nakatago ang bulok na pusong kumukontrol sa asyenda. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Gregorio Alvarado, maaliwalas ang mukha at tila isang banal na santo habang nakaharap sa mikropono. Ang pundasyon ng pamilya Villarreal at ng buong hasyenda ay nakatayo sa salitang karangalan, sakripisyo at pag-ibig sa kapwa. Pormal at magiliw na talumpati ng matandang tagapamahala, ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong bulwagan. Sa loob ng higit 100 taon, ibinigay natin ang ating buhay upang tulungan ang mga mahihirap. Dahil iyon ang tama, iyon ang tunay na halaga ng ating kayamanan. Sa pinakaharap na mesa na inilaan para sa mga VIP, nakaupo sina Doña Beatriz at Mercedes. Tinaas ni Mercedes ang kanyang baso ng alak na may pilyang ngiti, nakikipag-toast sa kanyang tiyahin. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tagumpay, iniisip na tuluyan na nilang napagtagumpayan ang mga sagabal sa kanilang mga plano. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang nahinto mula sa malaking pintuan sa likuran ng bulwagan. Isang presensya ang pumasok at humigop sa lahat ng hangin sa silid. Hindi na nakasuot ng lumang uniporme ng mga katulong si Mireya. Siya ay nababalot ng isang simpleng ngunit eleganteng bestida na kulay pulang-pula, kasing kulay ng dugong ibinuwis ng kanyang ama para sa pamilyang ito. Nakataas ang kanyang noo, ang kanyang hakbang ay hindi nagpapakita ng anumang takot. Sa kanyang kananang kamay, mahigpit na nakakapit ang malalaki at maiinit na daliri ni Rafael. Ang presensya ng tagapagmana ay tila isang hindi matitinag na kalasag na pumoprotekta sa babaeng minsan nilang sinubukang durugin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga matang mapanghusga ay muling pumukol sa mag-ina. Ibubukas sana ni Senda ang kanyang bibig upang magsimula ng malisyosong usapan. Ngunit saktong lumingon si Rafael sa gawi ng mga empleyado. Ang kanyang madilim, malamig, at nakakapasong titig ay sapat na upang tikumin ni Senda ang kanyang mga labi at yumuko sa takot. Ang dating alingawngaw ng mga boses ay napalitan ng isang nakakasakal na katahimikan. Sa tabi ni Mireya ay naglalakad si Thomas. Wala na ang batang madungis na pilit itinatago ang sarili sa likod ng kanyang ina.
Nakasuot ang bata ng isang maayos at itim na suit. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Bawat hakbang ng 10 taong gulang na bata ay nagtataglay ng tindig at pamilyar na kayabangan ng mga Villarreal. Ang kanyang inosenteng mukha ay salamin ng isang dugong hindi kailanman maitatanggi ng sinuman. Siya ang buhay na pruweba na ang katotohanan ay laging sisingaw. Namutla si Gregorio sa ibabaw ng entablado. Pilit niyang pinanatili ang kanyang pilit na ngiti, ngunit ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay hindi niya maitago. Guards, escort that woman out. Utos ni Gregorio sa mikropono. Ang kanyang boses ay may halong pagkataranta. Wala siyang imbitasyon sa pagdiriwang na ito. Mabilis na lumapit ang 3 gwardya. Ngunit bago pa man sila makahakbang ng tuluyan, itinaas ni Rafael ang kanyang libreng kamay. Isang simpleng kumpas ng awtoridad mula sa tunay na nagmamay-ari ng asyenda. Huminto ang mga gwardya at umatras. Kasunod nito, nagudyok si Rafael gamit ang kanyang paningin patungo sa operator ng tunog sa gilid ng bulwagan. Pinatay ng operator ang malakas na musika ng orkestra. Ang buong Grand Hall ay nahulog sa isang nakakabinging katahimikan na tila ba naghihintay sa paghampas ng isang malaking ipo-ipo. Pinakawalan ni Mireya ang kamay ni Rafael. Umakyat siya sa maliit na hagdan patungo sa mismong entablado kung saan nakatayo ang naninigas na si Gregorio. Hindi niya binigyan ng kahit isang sulyap ang matanda. Dire-diretso siyang lumapit sa kagamitan ng sound system. Bit-bit ang isang maliit na kable na konektado sa isang lumang player na inihanda nila. Hinarap ni Mireya ang madla, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nag-aapoy sa matinding katarungan. Kinuha niya ang mikropono. Gusto ninyong malaman kung ano ang tunay na pundasyon ng pamilyang ito. Malamig at matalas na wika ni Mireya. Bawat salita ay bumabaon sa kaluluwa ng mga nakikinig. Makinig kayo sa tunay na kahulugan ng karangalan. Walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Mireya ang kanyang daliri at mariing pinindot ang buton upang paandarin ang lumang tape. Ang magaspang inaugong mula sa lumang tape ay nagbigay daan sa isang boses na matagal nang ibinaon sa limot. Ang tinig ni Don Emilio Salcedo, puno ng pagmamakaawa, ay umalingaw sa buong Grand Hall. Sinundan ng malamig at walang awang pagbabanta ni Gregorio Alvarado. Malinaw na malinaw ang bawat salitang binitiwan ng matandang tagapamahala. Ang pag-amin nito sa pagnanakaw ng pondo, ang pag-uutos na akuin ni Emilio ang kasalanan, at ang nakakakilabot, tarabot na banta na ipapapatay nito si Mireya at ang batang nasa sinapupunan nito kung hindi susunod ang matandang accountant. Ang bawat silabiko ng pagbabanta ay parang mga bombang sumasabog sa kalagitnaan ng marangyang pagdiriwang. Nanigas ang buong matataas na lipunan ng Batangas. Ang mga matang kanina ay puno ng paghanga para kay Gregorio ngayon ay nalilisik sa matinding pandidiri. Ang dating imahe ng isang banal at marangal na haligi ng asyenda ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Nalantad bilang isang sakim at mamamatay taong nagnakaw sa mismong mga taong pinaglilingkuran niya. Nawala ang kulay sa mukha ni Gregorio. Nagkukumahog siyang lumapit sa makina, ang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagkataranta. Patayin niyo iyan. Isang paninira iyan. Gawa-gawa lamang ang boses na iyan. Gawa-gawang palusot ng matanda. Pilit inaabot ang mga kable upang bunutin ito. Ngunit, bago pa man siya makalapit, hinarang siya ng matipunong katawan ni Rafael. Ang matalim na titig ng tagapagmana ay nagpako kay Gregorio sa kanyang kinatatayuan.
Sa kalagitnaan ng kaguluhan, umilaw ang telepono ni Mercedes sa ibabaw ng VIP table. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero na pagmamay-ari ni Marcela. Nang buksan niya ang mensahe, tumambad sa kanyang mga paniningin ang mga malinaw na kopya ng mga dokumento sa bangko. Mga titulo ng kanyang sariling hotel at kumpanya na lihim na ginamit ng kanyang ama bilang kolateral sa mga tagong utang nito. Ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki niya ay matagal na palang isinangla ng sarili niyang kadugo. Umakyat ang dugo sa ulo ni Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang naglalakad patungo sa entablado. Walang anumang pag-aalinlangan, binuwelo niya ang kanyang braso at isang napakalakas na paglapat ng kanyang palad ang tumama sa pisngi ni Gregorio. Ang tunog ng sampal na iyon ay mabilis na bumasag sa huling pira-piraso ng dignidad ng matanda. How could you? Matinis at nanginginig sa galit na sigaw ni Mercedes. Walang pakialam kung pinapanood sila ng lahat. Ginamit mo ako. You used my name to cover your debts. Ibinenta mo ang sarili mong anak para sa ambisyon mong makuha ang hasyenda. Sa ibaba ng entablado, dahan-dahang napabagsak si Doña Beatriz sa kanyang upuan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib habang nakatingin sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong asyenda. Ang lalaking pinakinggan niya noong itaboy niya si Mireya. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang dangal ng pamilya na pilit niyang pinoprotektahan sa pamamagitan ng pagiging malupit, lahat ay isang malaking kasinungalingan na inorkestra ng isang anino. Ang pagmamataas ng senyora ay tuluyang natunaw sa isang matinding kahihiyan. Hindi nagtagal, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulisya ay nag-flash mula sa labas ng malalaking bintana. Pumasok ang mga nakaunipormeng alagad ng batas. Bit-bit ang warrant of arrest na inilabas matapos isumite ni Marcela ang mga na-recover na bank records ni Gregorio ng hapong iyon. Lumapit ang mga pulis kay Gregorio. Ang malamig na paglak ng posas na bakal sa mga pulso ng matandang tagapamahala ay tila pinakamatamis na musika ng katarungan para sa mga taong naging biktima ng kanyang kasakiman. Hinila siya pababa ng entablado. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinailangan ni Gregoryong ibaba ang kanyang ulo habang naglalakad sa gitna ng pasilyo, dumadaan sa mismong harapan ng mga magsasaka at empleyado na minsan niyang tinawag na mga basura. Ang mga taong ito ay nakatingin sa kanya ngayon hindi ng may takot, kundi ng may matinding awa at pandidiri sa kanyang kinahinatnan. Tahimik na pinanood ni Mireya ang paglabas ni Gregorio. Walang matamis na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, walang pagdiriwang. Tanging isang mahaba at malalim na pagbuntong hininga ng kaluwagan ang pinakawalan niya. Ang mabigat na bato na nakadagan sa dibdib ng kanilang pamilya sa loob ng 11 taon ay tuluyan ng nadurog. Unti-unting nag-alisan ang mga bisita, bitbit ang pinakamalaking iskandalo na yumanig sa Batangas. Naiwan ang pamilya Villarreal at ang ilang miyembro ng press na hindi pa rin umaalis. Humakbang patungo sa gitna si Rafael, sa harap ng kanyang inang nakayuko at sa ilalim ng mga matang nagmamasid, buong pagmamalaking inabot niya ang maliit na kamay ni Thomas. Pagkatapos, dumukwang siya upang abutin ang kamay ni Mireya. Ito ang pamilya ko. Malakas at matatag na idineklara ni Rafael, ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. At ginagamit ko ang pagkakataong ito para ipangako na ibabalik ko ang bawat lupain
bawat sentimo, at bawat karangalang ninakaw sa pamilya Salcedo at sa mga taong inabuso ng asyendang ito. Ngunit sa gitna ng matapang na pahayag na iyon, isang malamig at hindi inaasahang galaw ang naganap. Dahan-dahan, binawi ni Mireya ang kanyang kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Rafael. Nang bawiin ni Mireya ang kanyang kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Rafael, isang malamig na hangin ang namagitan sa kanila. Ang mga mata ng tagapagmana ay puno ng pagkalito at takot na baka tuluyan na niyang mawala ang babaeng katatagpo pa lamang niya muli. Hindi naghintay si Rafael ng pagkakataon. Agad niyang hinila ng marahan si Mireya patungo sa tahimik na bahagi ng hardin, malayo sa mapangusisa at mapanghusgang mga mata ng mga taong naiwan sa bulwagan. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, pilit na hinanap ni Rafael ang mga mata ni Mireya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa tindi ng emosyon. Mula sa bulsa ng kanyang coat, inilabas niya ang isang maliit na kahong pelos na naglalaman ng isang kumikinang na singsing na diamante. Isang singsing na matagal na niyang inihanda bago pa man maganap ang lahat ng panlilinlang noong sila ay bata pa. Pakakasalan kita, Mireya. Bibigyan ko kayo ni Thomas ng buhay na nararapat sa inyo. Ibibigay ko ang pangalan ko, ang buong asyenda. Babawiin natin ang 11 taong ninakaw sa atin. Mabilis at nagmamakaawang pakiusap ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagnanasang maayos agad ang lahat. Ngunit sa halip na maiyak sa tuwa, isang malungkot at mapayapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mireya. Tinitigan niya ang singsing. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paningin sa mga mata ng lalaking mahal niya. Mahal kita, Rafael. Panimula ni Mireya, ang kanyang tinig ay banayad, ngunit nagtataglay ng tigas ng isang babaeng pinanday ng panahon at pasakit. Pero hindi sapat ang pag-ibig para burahin ang 11 taon ng trauma at kalungkutan sa loob lamang ng isang gabi. Ang katawan at isip ko ay puno pa rin ng mga sugat na hindi kayang pagalingin ng isang singsing o ng isang marangyang apelyido. Nasaktan si Rafael sa narinig. Ayaw mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Handa akong gawin ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Mireya ang kanyang mga kamay, hindi upang kunin ang singsing, kundi upang maingat na ayusin at unatin ang nagusot na kwelyo ng polo ni Rafael. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa leeg ng lalaki ay nagdulot ng isang matinding init, isang patunay ng pagmamahal na nananatiling buhay, ngunit nangangailangan ng tamang panahon. Hindi ko ipinapasara ang pinto, Rafael. Malambing niyang bulong habang tinititigan ang lalaki ng malapitan. Pero hindi ko isusuko ang kalayaang matagal kong ipinaglaban para lang sumilong muli sa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Matuto ka munang maging ama kay Tomas bago ka maging asawa ko. Tuluyang natigilan si Rafael. Naintindihan niya ang bigat ng mga salita nito. Ibinaba niya ang kahon ng singsing, tumango ng marahan at piniling irespeto ang desisyon ng nag-iisang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng pag-ibig. Kinaumagahan habang inilalagay ni Mireya ang mga huling damit nila ni Thomas sa kanilang lumang maleta, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa quarters ng mga empleyado. Nakatayo sa pintuan si Doña Beatriz. Wala na ang mamahaling alahas at ang matayog na tindig ng senyora. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko,
Ang kanyang mukha ay pilit na itinatago ang matinding kahihiyang dala ng katotohanang siya ay naging bulag na kasabwat sa pagkasira ng sariling pamilya. I'm sorry for what happened. Tuyo at formal na panimula ni Doña Beatriz, umiiwas ng tingin. Sana, sana ay manatili na lamang sa atin ang tungkol sa pekeng sulat. Hindi nakakayanin ng pamilya ang panibagong iskandalo. Kahit sa gitna ng paghingi ng tawad, ang senyora ay nananatiling alipin ng kanyang pagmamataas. Tiningnan siya ni Mireya, hindi ng may galit, kundi ng may malalim na awa para sa isang babaeng naging bilanggo ng sariling ilusyon ng karangalan. Pinapatawad ko na po kayo, kalmadong sagot ni Mireya. Napatitig sa kanya si Doña Beatriz dahil sa pagkagulat. Hindi ko ito ginagawa dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran ko, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa galit na matagal ko ng bitbit. Sana patatawarin niyo rin ang sarili niyo, Doña Beatriz. Tinalikuran ni Mireya ang natulalang senyora. Binitbit niya ang kanyang maleta at hinawakan ang kamay ni Thomas. Sabay silang naglakad palabas ng Hacienda Santa Esperanza. Hindi sila uuwi bilang mga talunan. Aalis sila upang bumuo ng sariling buhay. Nagpasya si Mireya na magbukas ng isang maliit na opisina ng accounting sa bayan upang tulungan ang mga maliliit na magsasaka at kooperatiba. Ipagpapatuloy ang marangal na nasimula ng kanyang ama. Mula sa malayo, tahimik na pinanood ni Rafael ang pag-alis ng mag-ina. Hindi niya ginamit ang kanyang yaman o kapangyarihan upang pigilan sila. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang pag-andar ng kanilang sasakyan, isang tahimik na pangako ang nabuo sa kanyang puso. Ang paglayong ito ay hindi katapusan, kundi ang simulaan ng kanyang tunay na panliligaw. Ang tunog ng mga gulong na gumugulong sa maalikabok na kalsada ay unti-unting humina. Nagiiwan ng isang katanungan sa hangin. Hahayaan ba ng distansya na tuluyang lumamig ang kanilang pag-ibig? O ito ang magiging mitya upang mas magningas ang damdamin ng isang amang handang matuto mula sa simula? Lumipas ang mga buwan mula nang lisanin ni Mireya at Thomas ang Hacienda Santa Esperanza. Sa isang maliit at simpleng gusali sa bayan, binuksan ni Mireya ang kanyang opisina upang tulungan ang mga magsasaka sa kanilang mga kwenta. Sa mga buwang lumipas, isang hindi inaasahang tanawin ang naging pang-araw-araw na bahagi ng kanilang buhay. Wala na ang mga naglalakihang itim na sasakyan na may mga nakabuntot na gwardya. Tuwing hapon, isang simpleng sasakyan ang pumaparada sa tapat ng paaralan ni Thomas, at ang nagmamaneho nito ay walang iba kundi si Rafael. Hindi ginamit ni Rafael ang kanyang yaman upang padaliin ang sitwasyon. Matiyaga siyang umuupo sa isang lumang kahoy na bangko sa labas ng opisina ni Mireya habang hinihintay ang mag-ina na matapos sa kanilang araw. Mula sa likod ng malinaw na salamin ng kanyang opisina, palihim na pinagmamasdan ni Mireya ang matipunong lalaki. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting polo na nakatupi hanggang siko. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo habang may hawak na 2 baso ng kape mula sa kanto. Isang matamis at pamilyar na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Mireya. Ang matigas na yelo sa kanyang puso ay unti-unti nang natutunaw sa bawat araw na pinatutunayan ni Rafael na handa siyang maging isang ordinaryong lalaki para sa kanila. Kinahapunan, isang biglaang pagbuhos ng ulan ang sumalubong sa kanila paglabas ng opisina. Ang sunod-sunod na pagbagsak ng malalaking patak ng tubig mula sa kalangitan ay nagbanta ng matinding lamig.
Mabilis na binuksan ni Rafael ang kaisa-isang payong na dala niya. Iniakbay niya ang kanyang malaking braso kay Mireya at ipinasok si Thomas sa gitna nila. Sa kanilang paglalakad patungo sa sasakyan, pilit na itinagilid ni Rafael ang payong upang masigurong walang kahit isang patak ng ulan ang tatama sa mag-ina. Nang makapasok sila sa sasakyan, napansin ni Mireya na basang-basa ang buong likuran at kanang balikat ni Rafael. Nanginginig ang lalaki sa lamig, ngunit nang lumingon ito sa kanya, isang napakatamis at napakaliwanag ng ngiti ang isinukli nito. Tila ba ang pagkabasang iyon ang pinakamasayang nangyari sa kanyang araw. Pagsapit ng katapusan ng linggo, binisita ni Rafael si Thomas sa maliit na bakuran ng kanilang inuupahang bahay. Sinusubukan ng bata na ayusin ang naputol na kadena ng kanyang bisikleta. Walang pag-aalinlangang lumuhod si Rafael sa maalikabok na lupa. Binaliwala ang mantsa ng langis na kumapit sa kanyang mamahaling pantalon at tinulungan ang bata sa pag-aayos gamit ang isang bakal na liyabe. Habang abala sila sa paghihigpit ng mga tornilyo, walang mali siya at napakanatural na lumingon si Thomas kay Rafael. Papa, pwede mo bang ayusin ang bahaging ito? Inosenteng tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Isang mabigat na tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw nang mabitawan ni Rafael ang hawak na liyabe. Tumama ito sa sementadong sahig, ngunit hindi iyon inalintana ng tagapagmana. Nanigas ang buong katawan ni Rafael. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila huminto ng isang buong segundo bago muling pumintig ng napakabilis. Unti-unting namula ang kanyang mga mata at uminit ang gilid ng kanyang mga paningin dahil sa nagbabadyang luha. Hindi na siya nag-isip pa. Bigla niyang binuhat si Thomas at masayang inikot-ikot sa ere. Ang malakas na tawa ng bata at ang masayang pagluha ng isang amang sa wakas ay kinilala ng kanyang anak ay pumuno sa buong bakuran. Nakasandal si Mireya sa hamba ng pinto. Pinapanood ang perpektong larawan ng pamilyang matagal niyang ipinagdasal. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang uri ng kaligayahan na hindi mabibili ng anumang salapi. Nang ibaba ni Rafael ang bata, mabilis na tumakbo si Tomas patungo sa kanyang kwarto upang kunin ang kanyang bag. May kung anong papel ang pilit nitong itinatago sa loob ng isang makapal na kwaderno na para bang isang napakalaking lihim. Hindi hinahayaang makita ni Mireya o ni Rafael ang kanyang iginuhit. Ano kaya ang nakasulat sa munting papel na iyon na buong ingat na itinatago ng bata para sa kanyang takdang aralin? Lumipas pa ang isang buong taon. Ang panahon ng anihan ng kape ay muling dumating, nagdadala ng masarap na amoy ng mga inihaw na butil sa hangin. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan na nagpapaliwanag sa malawak na taniman, nakatayo si Rafael. Suot ang isang pormal ngunit komportableng damit, inilahad niya ang kanyang malaking kamay patungo kay Mireya. Ang tahimik na musika mula sa pagdiriwang sa malayo ay tila sumasabay sa pintig ng kanilang mga puso. Handa ka na ba? Malambing at puno ng pangarap na tanong ni Rafael, naghihintay sa sayaw na magsisimula ng kanilang bagong kabanata. Isang taon matapos ang malaking iskandalo na yumanig sa Batangas, muling nagdiwang ng anibersaryo ang Hacienda Santa Esperanza. Subalit sa pagkakataong ito, wala nang mataas na entablado. Wala nang malabang mesa na naghihiwalay sa mga mayayaman at sa mga manggagawa. Magkakasalo ang mga bilaryal, mga guro, mga nagtatanim ng kape, at mga tagalinis sa ilalim ng iisang malawak na tolda. Ang amoy ng masarap na bibingka at inihaw na karne
ay pumuno sa hangin. Natagpuan ng asyenda ang tunay nitong kapayapaan, hindi nagmumula sa takot o sa huwad na karangalan ng isang apelyido, kundi sa tunay na pagkakapantay-pantay at pagrespeto sa dignidad ng bawat isa. Sa dikalayuan mula sa anino ng lumang kapilya, tahimik na pinagmamasdan ni Marcela ang pagdiriwang. Tinitigan niya ang pamilya ni Mireya na masayang nagtatawanan kasama ng mga magsasaka. Isang payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogada. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang lumang litrato ni Gregorio. Ang amang hindi siya kinilala, ang amang sumira sa buhay ng kanyang ina. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Wala na ang nag-aapoy na galit, wala na ang puot na sumakal sa kanya ng 20 taon. Inihagis niya ang litrato sa nagliliyab na apoy ng isang siga. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang mukha ng matanda hanggang sa maging abo na lamang itong tinangay ng malamig na hangin. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagkalimot sa kasalanan, kundi ang tuluyang pagbitaw sa bigat ng nakaraan upang makapaglakad ng malaya patungo sa hinaharap. Mula sa gitna ng pagdiriwang, tumatakbong lumapit si Thomas sa kanyang mga magulang. Hawak-hawak ng bata ang isang malinis na papel na nanggaling pa sa kanyang bag, ang parehong papel na pilit niyang itinatago noong mga nakaraang buwan. Mama, Papa, tingnan niyo ang assignment ko. Buong pagmamalaking wika ng bata. Nakangiti ng pagkatamis-tamis. Tinanggap ni Mireya ang papel. Ang panuto ng guro ay isulat ng buo at ipaliwanag ang kanilang pangalan. Sa pinakagitna, gamit ang malaki at maayos na letra, nakasulat ang pangalang Tomas Salcedo Villarreal. Sumilip si Rafael mula sa likuran ni Mireya, bahagyang napatawa nang makita ang sinulat ng bata. Bakit nauna ang Salcedo bago ang Villarreal, anak? Hindi nag-alinlangan si Tomas sa kanyang sagot. Dahil si Mama ang nagpalaki at nag-aruga sa akin bago mo pa ako natagpuan, Papa. Kaya dapat una ang pangalan niya. Natahimik si Rafael na ngunit ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa matinding kaligayahan at pagmamalaki. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak at sumang-ayon sa luhika ng bata. Isang malaking aral ang iniwan ng batang inosente. Ang pamilya ay hindi kailanman itinatayo ng isang makapangyarihang apelyido o ng kayamanan. Ang tunay na pamilya ay hinuhubog ng sakripisyo, ng katapangan na harapin ang katotohanan at ng pag-ibig na nagbibigay ng kalayaan at respeto sa bawat isa. Nang tumakbo muli si Thomas pabalik sa kanyang mga kaibigan, inakay ni Rafael si Mireya palayo sa maingay na umpukan. Naglakad sila patungo sa tahimik na bahagi ng taniman sa ilalim ng mga puno ng kape na namumukadkad ng maliliit at mapuputing bulaklak. Ang liwanag ng kabilugan ng buwan ay nagsilbing tanging ilaw na nagbigay ng ginintuang kulay sa kanilang balat. Huminto si Rafael. Wala siyang dalang malaking diamante, wala siyang inihandang mahabang talumpati upang patunayan ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang malalaki at maiinit na kamay at maingat na hinawakan ang magkabilang pisngi ni Mireyas. Ang init ng kanyang palad ay tila isang nakakapanatag na kumot na nagtaboy sa lahat ng lamig at kirot ng nakaraan. Wala na akong hihilingin pa, garalgal. Ngunit puno ng pagsuyong bulong ni Rafael, inilalapit ang kanyang noo hanggang sa magdampi ito sa noo ni Mireya. Ang kanilang mga hininga ay nagsimulang maghalo sa iisang ritmo.
Ipinatong ni Mireya ang kanyang mga kamay sa matipunong dibdib ni Rafael. Naramdaman niya ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso nito, isang tibok na tumatawag lamang sa kanyang pangalan. Ang babaeng minsang itinakwil at itinuring na alipin ay nakatayo ngayon bilang reyna ng sarili niyang buhay. Hawak ang puso ng lalaking pinili niyang mahalin ng buong laya. Hinila ng marahan ni Mireya ang batok ni Rafael palapit sa kanya. Ang mundo sa kanilang paligid, ang asyenda, ang mga tao at ang lahat ng mapapait na alaala ay unti-unting naglaho sa isang tahimik, payapa at perpektong kadiliman. Wala ng lihim. Malambing na bulong ni Mireya, ang kanyang tinig ay tila pinakamatamis na musika sa gabi. Bago tuluyang maglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na pumawi sa lahat ng sakit. Tayo na lang,